Good afternoon, good evening mga ka-brother at sister sa buong mundo. Dito po pag-uusapan natin na kung saan God says you are. Ito yung sinasabi ng Panginoon. So, unang verse, una po, unique. Second, special, lovely, precious, strong, forgiving, chosen. So, dito sa unique, ito yung word of God mga ka-brother at sister sa Psalm 139 verse 13. Ito po, basa. Ito po, babasahin ko. Ang kahulugan ng mga awit 139 verse 13. Sinasabi sa mga awit ng 139 verse 13 sapagkat ikaw ang nag-anyo ng aking mga sangkap na loob. Nakban mo ako sa bahay bata ng aking ina. Salin mula sa King James Version 2. Ipinapakita nito na ang Diyos mismo ang lumika sa atin na may particular na detalye. So, ibig sabihin, nilikha tayo ng Panginoon, may particular na detalye mga ka-brother ka sister. Hindi lang tayo na nilikha ng pabara-bara. Perfect yung paglikha natin kasi, which is, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo yung nilikha ng Panginoon na unique. Tayong pinakamataas na nilikha ng Panginoon, unlike sa hayop. Yun. Magbibigay po ako mga ka-brother ka sister na ilang mga halimbawa, mga dahilan kung bakit kahanga-hanga. Una, ito po, bigyan ako ng example. Pagkilala sa Diyos bilang manlilikha, kinilala na ng talata na ang Diyos ay hindi lamang isang tagamasid, kung hindi aktibo kasangkot sa paglikha ng bawat tao. Yun. Kumbaga, pagkilala sa Diyos bilang manlilikha. Iyon. Kumbaga ang Diyos hindi lang isang manlilikha. Kumbaga kinilala ng talata na ang Diyos ay hindi lamang isang tagamasid. Aktibong kasangkot sa paglikha ng bawat tao. Pangalawa, intimate na pagkakilala. Ipinapahiwatig na kilala tayo ng Diyos ng lubusan mula pa sa ating pagkabuo sa sinapupunan. So meaning to say mga ka-brother ka sister, no? Bago pa lamang tayo likhain dito sa sanlibutan nito, meaning to say, kilala na pala tayo ng Panginoon simulat sa pool. Kasi maliwanag po dito sa pangalawa, intimate na pagkakilala. Ipinapahiwatig nito na kilala na tayo ng Diyos ng lubusan mula pa sa ating pagkabuo sa sinapupunan. Pangatlo, layunin at halaga. Kumbaga, hindi tayo nilikha ng Diyos na walang layunin. Ito po, babasahin ko. Ilan sa mga example. Nagbibigay ito ng katiyakan na ang ating buhay ay may layunin at hindi tayo isang pagkakamali lamang. Kumbaga, for example, no, dagdagan ko tong mga example ko. Yung pagkalikha sa atin, hindi lang isang layunin at halaga. Kumbaga, nagbibigay ito ng katiyakan na ang buhay ay may layunin at hindi isang pagkakamali lamang. Kumbaga, sometimes, marami nagsasabi, for example, no, may mga estudyante nag-aaral ng college which is matigas ang ulo, so nabuntisan. So, iniisip nila, malas daw. Syempre, sasabihin ng magulang? Unang-una, mga brother and sister, magagalit yung mga parents, pinag-aaral, so nabuntis. So, isipin mo bakit nabuo yung bata na ito? Bakit ka nabuntis? Yun pala, may layunin pala ang Diyos sa bawat pagkakalika ng tao dito sa mundo. So ang layunin nito, hindi tayo isang pagkakamali. So yung naging tao ka sa mundo to, hindi pala isang malaking pagkakamali, which is may layunin ang bawat isa. Kung bakit ikaw, ako, lahat sa buong mundo, bakit tayo naging tao? Hindi lang tayo dito nabuhay matulog, kumain, magsaya, mag-enjoy. Pag napagod, papahinga. Tapos kung may problema, mag-enjoy, swimming dito, party doon, ganon. Hindi lang pala yun, layunin natin. Bagkus, katiyakan ang ating buhay ay may layunin at hindi isang pagkakamali lamang ang buhay natin, which is kailangan natin ng tamang relasyon sa Panginoon. Kumbaga, ito yung daan hindi aksidente ang isang buhay kung bakit, hindi isang pagkakamali, bakit ka naging tao. And fourth, pagpapahalaga sa buhay.
Itinampok nito ang pagiging sagrado ng buhay dahil ito ay kalooban ng Diyos. Kumbaga, ang buhay natin napakasagrado. Which is, bakit? Ito, pakinggan niyo mga ka-brother ha. Ito ang pagiging sagrado ng buhay dahil ito ay kaloob ng Diyos. Kumbaga, pinagkaaluban ka ng buhay. Nagbibigay ako ng for example. For example, ay yung mga mami, nanay, nanganganak. Di po ba? Pansinin natin. May mga babying pinapanganak which is wala nang buhay. Yung iba, inanganak siya, so nabuhay pa yung baby ng palagay na natin mga 2 hours and then nababawian ng buhay. Iyon. Kumbaga, sabi nga dito, di ba, maliwanag dito sa pinapaliwanag ko, pagpapahalaga sa buhay, itinatampok nito ang pagiging sagrado ng buhay dahil ito ay kalooban ng Diyos. Kumbaga, sagrado yung buhay. Sa yung big sabihin sagrado yung pinanganak na namatay na, katulad nga sinabi ko kanina, may mga mami, nanay, nanganganak na 2 hours na bubuhay, tas and then namamatay na. So, maliwanag doon, yung buhay ng isang tao, sagrado pa rin kasi binigyan ng chance ni Lord magkatawan tao sa lupa. Kaya lang po, wala na siyang mission dito sa mundo. So, ang buhay talaga ng tao, sagrado, no? Hindi na tumagal yung buhay ng bata, so namatay. Hindi siya nabigyan ng chance mabuhay. Iyon. Tapos yung ibang baby naman na pinanganak ng nanay, din nabubuhay, kasama tayo dun sa mga taong nabuhay. Kasi nga, kaloob ng Panginoon, baga kaloob ng Diyos na ikaw ako nabuhay. Kasi sagrado to eh. Kumbaga, hindi lang tayo nabubuhay para magpaganda, magpayaman, kumain, which is, hindi lang pala ganun. Which is meaning to say, hindi lang pala dito, mga ka-brother, natatapos yung buhay ng isang tao sa kumain, magnegosyo, magpayaman, mag-ikot-ikot, mamasyal, which is, walang problema doon. Okay lang yun as in normal kasi tao tayo. Pero, ang isipin natin, take note, ang buhay pala natin ay, ang pagpapalaga ng buhay, itinampok nito ang pagiging sagrado ng buhay dahil ito ay kaloob ng Diyos. Sa madaling sabi, sagrado yung buhay natin, which is, dapat natin lakaran ang papunta sa Panginoon. Kumbaga, kailangan natin lakaran yung tinatawag na discipleship. Kailangan natin mangaral sa, hindi lang sa pamilya natin, sa mga friends, kahit inaano na tayo. Dahil sagrado yung buhay, kailangan ipakilala din natin sa ibang tao si Jesus Christ. Kung paano yung buhay mo iningatan. Marami siyang pinakilala sa iyo ng mga bagay na sagrado. Katulad ng yung buhay mo na, for example, may sakit ka, tapos kala mo mamamatay ka na, hanggang doon na lang, tapos gumaling ka. Doon pa lang makikita natin yung pag-iingat ng Panginoon. Talagang ipapakita sa bawat isa sa atin ang buhay pala ng tao, sagrado talaga. Kahit may nagsasabi may tanim na buhay niya, pero bakit nag-i-exist pa rin yung life, diba? Nabubuhay pa siya ng mahabang panahon. So doon pa lang nakikita natin, sagrado pala talaga yung buhay ng tao. Kasi kung ikaw, di ba sabi nga pag isang taong makasalanan, pag nagkasakit, maraming sinasabi, hindi nabubuhay ng Diyos yan. Kasi makasalanan mo, mamatay na yan. Yun yung Muslim sinasabi ng mga tao kasi nga masamang tao. Pero sa Panginoon din, napakabuti ni Jesus Christ, which is yung buhay, sagrado talaga. Baga binibigyan pa niya ng chance, meaning to say, bawat isang tao, binibigyan pa na niya ng chance para mabuhay at maglingkod sa Panginoon. Hindi dapat natin sayangin yung buhay. Ito, maiksi lang itong buhay na to. For example, ako ngayon nagsasalita about word of God. Tapos, bukas din ako nagising. Diba? Naisip po ba natin yun? Tapos, kinabukasan, dahil sa sagrado yung buhay ng tao, ginigising pa tayo, which is kung mag-iisip tayo, mga ka-brother, ka-sister, yung isipin nyo yung tulog. Diba? Kung masusin natin pagmamasdan, yung alam nyo yung sagrado nga yung buhay. Dapat nga yung pagmamasdan mo yung tulog, diba? Para siyang patay, walang buhay. Bakit nagigising ka? Doon pa lang, Isa ito, yung example ko, isa ito sa mga bagay na makikita natin na sagrado yung buhay ng tao. Bakit nagigising pa tayo? Kung iisipin natin, di ba yung tulog tsaka yung patay, para wala namang pinagkaiba, kaya lang naghihilik, tapos pag pagmamasdan mo, wala na siyang alam kung ano nangyari. So, lumalabas dito, mga ka-brother, ka-sister, which is sagrado talaga yung buhay kasi nagigising pa po tayo. Yun.
Tapos, hindi lang, di ba, pag ikaw nga, ginising ka pa ng Diyos, hindi lang ibig sabihin na wala kang mission. So, may mission ang bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Isa pa pong halimbawa, nakahalagahan nito. Sa teolohiya, nagpapakita ito ng paniniwala na ang bawat tao ay may likas na dignidad at halaga, anuman ang kanilang kalagayan. Yun, kumbaga may likas na dignidad, halaga, anuman ang kanilang kalagayan. Mayaman ka, mahirap ka, may halaga ang bawat tao. For example, may kaibigan tayong mahirap, basurero lang. Basurero, nakatira sa basurahan sila, tas wala silang trabaho, nambabasura lang. Tapos may kaibigan ka ring mayaman, malaki yung bahay, may yaya, may katulong, may aircon. So, kahit mahirap, although mayaman, may halaga pa rin. Andun pa rin ang dignidad, dapat mananatili pa rin yung may halaga ang bawat isa, yung mayaman, mahirap. Which is pantay lang talaga dapat ang pagtingin ng bawat tao sa kapwa. Kasi kung titingnan natin, no, yung mahirap, may dignidad din yun, may halaga. Yung mayaman, sa ngayon, pag mayaman ka, tingin sa'yo, popular, kagalang-galang. Mostly, yun yung naririnig natin Ngayon sa generation natin, mga kabrother kasi ganun talaga ang tingin ng tao. Pero kung iisipin natin, ayon dito sa Word of God, sa ini-explain ko, no, ay may likas sa dignidad at halagang anumang kanilang kalagayan. Ang bawat tao, mayaman ka, mahirap, may likas na dignidad at halaga. So, dapat ang tingin natin sa kapwa natin, mahirap, mayaman, which is nandun dapat yung dignidad at pagpapahalaga. Kasi ganun yung pamantayan ng Diyos. Pantay-pantay sa Kanya ang lahat ng tao, mahirap ka, mayaman, ikaw na yung pinakamasamang tao, ikaw yung mabuti. May halaga ka sa Diyos, mga brother ka sisters. So kung tayo may halaga sa Diyos, dapat isipin din natin yung halagang binigay sa atin ng Panginoon. Dapat gamitin natin to para po mag-glorify si Jesus Christ, para maparangalan yung Panginoon. Hindi lang yung tayo yung naka-receive tayo ng blessing, hindi blessing na pera. Yung nagising ka, yun nga kanina sa explanation sinabi ko, yung nagising ka na yung buhay sagrado sa Panginoon. Nagising ka, isipin mo, may mission ka pa, kaya nga sagrado kasi nagigising ka pa. Pero by the time na hindi ka na nagising, ibig sabihin wala ka ng mission sa mundo. So wag natin hantayin yung panahon na, isa pang another example na, pag dumating sa punto na yung matanda na tayo, yung magsasaklay-saklay na tayo, doon pa lang tayo kikilos, mangaral sa kapwa natin. Tapos mag-share tayo ng ng salita ng Panginoon, Word of God, sabihin natin na mag-share tayo para maging blessing din tayo sa ibang tao, sa mga taong nawala, nasaktan, parang wala ng halaga yung buhay, bumagsak, bumangon yung pakiramdam nila, pinagkaisahan ng mundo, yung mga bagay na ganun. Pero the point is, andoon yung dignidad, andoon yung the point is, yung pagtingin ng Panginoon sa bawat isa, which is nananatiling pantay, walang mayaman, mahirap sa Panginoon. Kumbaga nandun yung dignidad, pantay, walang pinipili, walang kinikilingan ang Diyos. Ayun po, dito, which is the second. Sa personal na buhay, nagbibigay ito ng kapanatagan sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng seguridad o pagdududa sa kanilang sarili. Maaari silang magtiwala na sila ay nilikha ng Diyos ng may layunin. Yun nga. Sa personal na buhay. Kumbaga, nagbibigay ito, yun nga, nasabi ko na lahat, ganun din pala explanation nito. Magtiwala na sila ay nilikha. Magtiwala na nilikha ng Diyos na may layunin. Kumbaga, ikaw, ako, mga ka-brother ka sister, pag iniisip natin, may yun nga sabi ko, may mga mami, nanay na nagbubuntis na hindi pa na nila gustong mabuntis, pero which is may layunin pala ang Diyos sa bawat isa. Kumbaga yung buhay pala, hindi pala isang disgrasya at isang pagkakamali, which is may layunin ang Diyos kung bakit ikaw, ako, naging tao sa mundong ito. Yun yung parati natin isipin, mga ka-brother ka sister. Kasi kung iisipin lang natin, hanggang dito lang yung buhay ko. Alam naman ng lahat ng tao, aware naman tayo na sa generation natin ngayon na mamamatay yung tao. So, pag namatay tayo, marami kasing tao hindi naniniwala sa impyerno, pero totoo po ang impyerno. Kasi, isa lang mapupunta natin. Ang choice natin, which is may free wills pa tayo mamili.
Lalakaran natin yung papuntang impyerno or lalakaran natin ang papuntang saan po? Sa langit. Kung ako tatanungin, kahit although makasalanan ako, so lahat ng taong makasalanan mga brother kasi sister, ay ko pumunta sa impyerno. So dapat may gawin ang So dapat may gawin tayo, no? Hindi lang kumbaga panahon, ito na yung panahon mga ka-brother ka sister ng yung kailangan mangaral tayong bukal. Kailangan ipakilala natin si Jesus Christ na darating yung panahon na pag dinaanan ka talaga ng bagyo sa buhay mo, which is sa ngayon marami na pong nangyayaring, for example, lindol, yung pagtaas ng tsunami na walang nakakapigil. O, sino ba nakakaalam na bukas lindol na malakas, tapos bukas na may mamatay? So, nangyayari na ngayon sa timeline natin. Doon pa lang, by the time na nangyari iyon sa bawat country, which is nararanasan na ngayon, wala tayong ibang makakapitan. Kahit sinong pinakamagaling na wala eh. Although, lahat po tayo dapa, balik tayo kay Jesus Christ. Wala tayong ibang tatawagin, only Jesus Christ. Baga, balik tayo kasi ang lahat, anumang bagay dito sa mundong to, which is, God is control everything. Kumbaga, kontrolado lahat ng Diyos. Kung lahat ng tao, balik. Yun lang dapat talaga tayo. Ito yung time na hindi na dapat tayo kampante lang. Dapat pinapangaral sa ibang tao ang salita ng Panginoon. Although maraming nagbabash nito. Pero dahil ito nga ay matalinghaga, ito ay hindi biro-biro, ito ay salita ng Panginoon at katotohanan. Kumbaga, salita ng Panginoon, Word of God which is ito ay katotohanan, kumbaga siksik at tama. Ito ay pangako ng Panginoon, hindi lang sa isang tao, sa lahat ng tao. Ang pangako ng Panginoon sa Word of God, which is katotohanan. Ang Panginoon, hindi siya nagbiro-biro. Kung ano yung pinangako niya sa Word of God, which is nangyayari po. Which is ang Book of Prophecy ngayon, nangyayari na ngayon sa generation natin. Yun nga. Isa pa po, sa etika. Nagtuturo ito ng dapat nating tratuhin ang ating sarili at ang iba na may pangalan at dignidad. Yung dapat kumbaga sa etika. Nagtuturo ito ng dapat nating tratuhin ang ating sarili at ang iba na may paggalang at dignidad. Dapat pala ang bawat isa, lahat ng taong ma-encounter natin, mapamatanda, mapabata, dapat pala nandoon pa rin yung tinatawag natin na paggalang. Andun pa rin dignidad yung tingin natin sa isang tao. Kahit sabihin natin, di naman yung popular, di naman yung mayaman, di naman yung ganja, bla bla, etc. Lahat sasabihin. Dapat pala nandoon pa rin yung paggalang at dignidad natin sa bawat taong na i-encounter natin sa buhay. Although sabihin na natin siya yung pinakamasamang tao. Mali pa rin na husgahan, mali pa rin na i-judge natin yung kapwa natin. Kasi only Jesus Christ, ang pwedeng mag-judge sa bawat isa. Kahit sabihin pa natin siya na yung pinakamasamang tao, na wala namang ginawa sa mundong to. O, di ba? Ikaw, ako, ka-brother, ka-sister. Imagine, isipin mo rin. Di ba? Lahat tayong makasalanan. Only Jesus Christ ang pwedeng maghusga sa Kanya. Hindi pwede tayo. O, ito na. Yung kabuuan ng awit 139. So, ito po, babasahin ko. Ang awit 139 ay isang awit na papuri sa Diyos dahil sa Kanyang walang hanggang kaalaman at pag-aalaga. Ipinapahayag dito na walang uri na maaring takasan mula sa presensya ng Diyos. Sa kabuuan ng mga awit sa chapter 139 to verse 13 ay kahanga-hanga dahil nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa ating pagkakakilanlan bilang mga nilikha ng Diyos na may layunin at halaga sa kanyang mga mata. Iyon kaya pala tayo